Hello guys, welcome back to my channel nga pala. So if you're just new here, so please don't forget to subscribe, paki-like and share na din po. So Happy New Year nga pala sa ating lahat, no? So mag-ingat po tayo sa mga pinapasukan natin kasi talamak po ang mga illegal recruitments, mga scams. So guys, may isang babae nga pala na arestado sa Maynila sa kasong estafa at illegal recruitment. So let's find out po kung ano po itong illegal recruitment na ito. Todo tanggi ang babaeng yan sa kanyang pagkakakilanlan habang inaaresto ng mga pulis sa isang fast food chain sa Tondo, Maynila. Naharap siya sa 23 arrest warrant para sa kasong estafa at isa sa illegal recruitment. Second most wanted din siya ng Sampaloc, Manila Police. Ang modus ng sospek, nag-aalok umano ng peking trabaho sa ibang bansa at investment scam. Isa sa mga nabiktima ang teacher na si Ami, hindi niya tunay na pangalan. Nabulag daw silang mag-asawa sa inalok na fuel trucking business na may 20% kita sa loob lang ng 15 araw. Magaling siyang magsalita, mahinahon, napakabait niya, approachable nga siya eh. Aabot sa kalahating milyong pisong natangay sa kanila ng sospek. Ang masaklap, inutang lang din nila ang pera pandagdag sana para sa pagpapagamot ng anak. Kailangan ko matutukan din siya para sa pang-therapy niya. Asang-asa talaga ako hanggang sa bounce check. Nagpa-raffle din daw ng 3 condominium unit ang sospek sa Teacher's Day ng isang paaralan sa Maynila. Pero ang big time na premyo, paasa lang pala. Fully paid daw. Nagpirma-pirma nga po kami nun eh. Pero isang buwan, 2 buwan, wala. Napag-alaman namang naaresto ng sospek noong 2013 at 2018 sa kaparehong modus pero nakapagpiyansa. Sabi ng mga pulis, gumagamit din daw ng 3 magkakaibang pangalan na sospek kung saan bawat pagkakakilanlan milyong piso na ang naloko. Ang sa isa nga, umaabot na sa mahigit 10 milyong piso ang natangay. Ayon sa pulisya, dinala sa ospital ang sospek matapos mahirapang huminga at tumaas ang presyon. Pero hanggang doon, sinubukan pa niyang manloko. Nag-issue siya ng 3 cheque sa ospital para sa bill niya. Unfortunately, lahat ng cheque na in-issue niya is nag-bounce. Tumangging magsalita ang sospek at nakatakdang harapin ang mga kaso sa korte. Nagbabalita mula sa Frontline. So ayun nga po, no, so talagang ang mga scammers ay parang napag-aralan din nila ito, no? So they're really good in convincing people. So kaya nga is ingat-ingat po talaga tayo, most especially na itong kasong ito na siya nga pala ay nakasuhan na before, so bumabalik lang din. So that means to say na seasoned na talaga siya sa gawaing ito, no? So always remember po tayo, no, na if it's good to be true, wag na po natin isipin po natin ng maraming beses, no, yung mga offers nila. If it's good to be true, like ano siya, nag-aalok ng 20%, 'di ba? So yun, isa yun sa mga red flags. And aside from that, yung mga illegal recruitment, talamak nga pala ngayon sa mga Facebook, no? So, sa ibang mga social media sites. So, susuriin po nating mabuti kung ito ba ay legal or hindi. Baka yung pera mo ay mapunta lang sa wala, no? Most especially kung inutang po pa naman itong perang to, no, para pambayad sa mga ganitong mga illegal na mga gawain, no. So walang manluloko po kung walang magpapaloko. So always remember that one, na be aware po tayo sa mga, mga pinapasukan natin, magtatanong-tanong po tayo, no. So kasi talamak ngayon ang mga scams. So yun lang po, I hope na may natutunan po kayo, and please don't forget to subscribe nga pala if you haven't subscribed yet, and thank you so much for watching nga pala. See you next time. Bye everyone.